Sa ngayon, for February and March, doon magpupunklay ang mga beneficiaries. Ibig sabihin, kailangan pumasok sa school, kailangan magpunta sa mga health center. Kung ibig sabihin, monitor mo na yung pag-comply. February, March yun. Pagdating ng April, doon niya matatanggap yung kanilang grant. So, para sa 2 buwan. So, yung mayroon kaming 6 na pay period, February and March, April and May, June, July, August, September, October, November, December, January. So dati, after 2 months pa ang magbigay ng grants. Pero ngayon, talagang mas gusto natin paiksiin na the following month, matanggap na nila agad. Kasi yun naman talaga ang purpose ng grants para may pan-sustain doon sa pang-araw-araw na pangangailangan sa pag-aaral at sa kalusugan ng mga tao. Yung mga natatanggap na grievances pagdating sa delay, ito yung halimbawa nag-change grantee. Halimbawa yung dati ang may nakapangalan sa ATM, no, yung babae. Ngayon, nilipat doon sa tatay o nilipat doon sa lola. No, kung sino ang adult or custody ng bata. So, syempre, nadidelay yun. Kasi syempre, may replacement pa yun ng kanilang cards, no, at saka yung kanilang account. Pangalawa, ang reasons kung bakit nadidelay, may mga households kasi na nag-move out. Ibig sabihin, nag-transfer sa, halimbawa, from ibang probinsya, halimbawa, from Samar, lumipat dito sa Manila na hindi nagpaalam. Pinag-uusapan natin ngayon yung grants at saka yung pagiging miyembro. I hope sa ating mga ka-4Ps, take care of that grant. Yun ang sinasabi ko, gagamitin sa tama at talagang ito ay makakatulong sa inyong paano mas mapapaganda pa ang buhay mo. Eventually, pag itong mga anak nyo ay talagang nakapag-aral at magusok.